Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay naganap ang pag-uusap ng leading head coach candidate ng Los Angeles Lakers ngayon, ang back-to-back NCAA champion coach Dan Hurley, Lakers General Manager and President of Basketball Operations Rob Pelinka, at Lakers owner Jeanie Buss. May mga report nga na kumalat na handa umano ang Lakers na bigyan ng Yukon coach ng 8 years, $100 million contract. Isang kontrata na ilalagay siya sa hanay ng tulad nila Coach Erik Spoelstra, Coach Greg Popovich, Steve Kerr at iba pang mga proven head coach na sa NBA. Isa nga itong sugal dahil hindi nga lahat na magaling na coach sa kolehiyo ay magaling din sa NBA. Halimbawa nito ay si Billy Donovan na dating coach ng Florida na nanalo ng back-to-back championship sa NCAA tournament kasama sila Al Horford, Joakim Noah, Corey Brewer at iba pa. Sa NBA nga ay hirap siya na maipasok ang kanyang team sa playoffs. Sa 4 na taon niya sa Chicago Bulls ay may record lamang siya ng 156 wins and 162 losses. Ganun pa man, ayon nga kay J.R. Smith ay huwag umanong magpadala sa patibong ng Lakers si Dan Hurley. Ang franchise ng Lakers ay may 17 championships, ngunit this past few years nga ay hindi kagandahan ang kanilang reputasyon sa pag-handle ng kanilang mga coaches. Since 2018 ay napatalsik nga si Luke Walton, si Coach Frank Vogel isang season matapos magkampiyon, si Darvin Ham at ang buong coaching staff niya. Kahit nga alam naman natin na bagamat minsan ay may mali talaga ang coaching, kulang din nga sila sa personnel upang makipagsabayan sa ibang mga team. Kulang nga sila sa mga big man. Ganun pa man, ang ending nga ay sa coach palagi napupunta ang sisi. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics at kay Luka Doncic. Napag-usapan nga natin na sa lahat ng teams na nakaharap ng Dallas Mavericks sa playoffs ay palagi nila pinapakitaan si Luka Doncic ng blitz defense o automatic double team. Gusto nga nila na maalis kay Luka ang bola at ang mga teammates ito ang gumawa ng play. Ganun pa man, kabaliktaran nga ang ginagawa ng Celtics ngayon. Ang gusto nila ay si Doncic ang gumawa ng lahat at mag-isolation lamang ito ng isolation. Isang bagay pa na hindi ginawa ng mga teams kay Luka na ginagawa ng Celtics ngayon ay ang atakihin siya sa depensa. Kung sino nga ang tao ni Luka ay yun ang hihingian ng screen ni Tatum at ni Brown, at dito nga sila mag-aiso pag nalipat na si Doncic sa kanila. At madalas ay nalulusutan nga nila si Luka dahilan upang tumulong ang kanyang mga teammates at malibre ang mga corner shooters. Obviously, ang game plan ng Celtics ay make Luka work on both sides of the court at sobrang nakakapagod nga yan. Dahil nag-isolation ka na nga sa opensa at hindi ka pa makapagpahinga sa depensa dahil ikaw ang tinatarget ng Celtics. Ganun pa man ay may mga counter din naman dito na madali lang gawan ng adjustment. Solid communication lang nga ang kailangan. Halimbawa sa sitwasyon na ito, papunta na nga mga kaibigan si Hauser para magbigay ng pick kay JB. Pwedeng mag-switch na dito si Gafford kay Hauser at si Luka ang pumunta kay Pritchard since nakadikit lang naman ito kay Horford. Subalit on point nga talaga dapat ang communication upang maitago nila si Luka sa depensa. Dahil kung titingnan natin dito, ano nga bang ginagawa ni Gafford kay Pritchard sa pinta? So ilan lang nga yan sa mga adjustments na kailangan gawin ng Mavs at napakaganda na ginawa ng Celtics noong Game 1. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?